sinasabi. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Mga ka-GPnatics, itong pagtatago pala ni Bato de la Rosa ay hindi po, mga kababayan, na sarili niyang desisyon. Ito pala, mga ka-GPnatics, kaya pala nagtatago itong si Bato de la Rosa, ito po ay pinagtatago ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Mga kababayan, sa pangunguna po nitong si Robin Padilla, di ko alam kung kasama dyan si Aimee, hindi ko alam kung kasama dyan itong si JB Ejercito, mga ka-GPnatics, kasi nga, nakita naman natin yung takbo ng ethics complaint laban dito kay Bato de la Rosa, pero parang walang ginawa ang Senado. Ngayon, mga kababayan, ito po ay lumabas sa bunganga mismo ni Senador Robin Padilla. Ipinahamak niya po, mga kababayan, ang kapwa niya mga senador. Biruin niyo yun? Pinagtatago nila ilang buwan na sumusweldo ng kulang-kulang 400,000, mga kababayan, kada buwan. Pero wala naman pong ginagawa. Okay, eto. Mga ka-GPnatics, sabi rito ni Robin Padilla sa isang pahayag. Sabi dito, si Bato ay pinagtatago pa namin. Robin Padilla. Quote yan mga kababayan. Kami na bahala sa appearance mo. Oh, kaya pala mga kababayan, mga ka-GPnatics, nagtataka tayo, sabing ganun, kahit hindi pumapasok si Bato de la Rosa, ay nakakapirma pa rin siya sa mga dokumento. Sila pala ang may gawa. 'Di ba? Sa sarili nilang mga salita, malinaw, hindi lang basta absent si Ronald de la Rosa, sinasadyang itago. Halaka, mga ka-GPnatics. Ano na nangyayari sa Pilipinas? 'Di ba? Halal ng bayan, pero nagtatago. Pinapasweldo ng pera ng bayan, pero walang ginagawa. Mga ka-GPnatics, dapat siguro ang ating mga legislators talagang kumilos na, no? Dahil hindi na po ito katawa-tawa. Hindi na po, mga kababayan, akma ang ginagawa ng mga legislators natin, kagaya po nitong si Bato de la Rosa. Hindi lang ito basta pagtatago, ito po ay pagkonsinti. Pero ay nyo sa pangkaraniwang mga empleyado kagaya po ninyo. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga OFW. O magkasakit nga lang kayo, mga ka-GPnatics, 'di ba? Kahit may sakit kayo, gusto pa rin ng mga amo nyo magtrabaho kayo. O yung mga pangkaraniwang mga empleyado, hindi yung mga OFW. Kayo ay nasa kumpanya. Kapag pag hindi po kayo pumasok, mga kababayan, kaltas. 'Di ba? Kaltas sa sahod. Absent. Kapag sobra-sobra ng pag-absent, AWOL kaagad. Oh, tapos si Bato de la Rosa, mga kababayan, absent. Pero hindi lang siya basta absent. Yung mga kasama niya pa ang nagsasabi sa kanya na magtago ka. Kami na ang bahala sa appearance mo. Aba, hindi po yan maganda. 'Di ba? Kaya walang nangyayari sa Pilipinas eh. Kaya ang aasahan mo dito sa Pilipinas, bagsak. Kasi mismo yung mga hinalal natin, hinalal ninyo, hinalal ng mga DDS, sila yung mga hindi nagtatrabaho. Sila yung mga palamunin. Sila yung mga walang silbi, mga ka-GPnatics. Ewan ko ba dito sa mga Pilipino? Bakit? Di ka ba Pilipino, GP? Pilipino. Di ba? Ang sinasabi ko, ewan ko ba dun sa mga bumoto sa mga to na nagpapauto. Kita nyo, mga kababayan, walang silbi, pinagtatanggol nyo pa. Walang silbi. O kagaya ni Robin Padilla, yung mga kasama nilang mga senador, sabi niya, pinagtatago po namin siya. Pag sinabing pinagtatago po namin siya, marami sila ang naguutos, naguudyok kay Bato de la Rosa na huwag kang magpapakita, kami na ang bahala sa'yo. 'Di ba?
Hindi ba nakaka-frustrate yun? Sa ating pangkaraniwang mamamayan, pangkaraniwang empleyado, na kailangan natin gumising ng napakaaga. Kailangan nating makakuha kahit ng sapat na tulog para kinabukasan kahit papano makapasok tayo ng masigla, ng kahit papano mga kababayan ay hindi tayo malate pagdating sa office, pagdating po sa ating mga trabaho. Otherwise, may kaltas na naman late. Pero si Bato de la Rosa, mga kababayan, bubuka-buka ka lang, hihila-hilata. Oh, walang iniisip. Sa sahod ng almost 400,000 every month. Hanggang ngayon, mga kababayan, ilang buwan na yan? Since November. Oh, di ba? Ilang buwan na? November, December, January, February, March, April. 7 buwan na nagtatago si Bato de la Rosa. Sumasahod buo. Sabi ni Joe Granada, ka-GP, sino ba ang dapat sumisita sa mas mataas sa Senate? Garapalan na kasi yan, mga taong bayan nagsasaper dahil sa buwis. Actually, mga kababayan, yung mga ganyan na issue, no? May ethics committee. Ang problema kasi, mga kababayan, wala silang batas, wala silang rules na nagsasabi na ang isang tao, ang isang senador, ay pwedeng tanggalin, mga kababayan, dahil sa pag-absent. Ibig sabihin, walang power eh. 'Di ba? Walang batas. Mismong yung mga kasamahan pa nila, ang bumabalahura, mga kasamahan pa nila ang mga konsentidor, para hindi magtrabaho itong si Bato de la Rosa. So, palagay ninyo, may mangyayari ba sa Pilipinas? 'Di ba? Kaya nga siya inupo dyan. Pinagkatiwalaan niya ng mga Pilipinong mga DDS. Pinagkatiwalaan niya na magtatrabaho ito para sa bayan. Hindi, para sa bulsa. 'Di ba? Totoo yan sinasabi ni Leslyn Vlog. Dito sa abroad, kahit may karamdaman, nagtatrabaho kami, dapat maalis na yan. Buwisit na kalbo na yan. Bakit walang ginagawa daw ang mga senador? Sabi ni Doña Bel Tinay. Yun nga sinabi ko kanina. Wala silang rules sa Committee on Ethics, mga kababayan, at dyan sa Senado, na kapag ang isang tao ay pala absent, ay hindi nila pwedeng tanggalin. Di dapat, di ba, kung walang rules, dapat gawa ng paraan kaagad. May ginawa si Congressman Sandro Marcos na hindi na makakasahod. Kaya lang, hanggang dun lang yun. Hindi pa naman ata tumatakbo sa second reading or third reading. Dapat, bukod sa hindi makakasahod, dapat yung taong to ay matanggal. 'Di ba? Automatic. Napakatagal na, mga ka-GPnatics eh. Sa atin nga 5 araw lang, AWOL na. 'Di ba? 3 araw, AWOL na. Kapag hindi ka nagsabi dun sa mga kasamahan mo, sa supervisor mo, manager mo. Dito, mga ka-GPnatics, 7 buwan. Kumpleto ang sahod. Wala ka pang ginagawa. Sabi ni Joe Granada, di gumawa ng batas. Ano yun, pag may gumawa ulit, okay lang? Yun nga po eh. Yan yung sinasabi ko kanina, walang inisyatibo itong mga legislators na to na gumawa ng batas para magamit nila, mga kababayan, in the future na mayroong pa mga senador, legislators na magiging pala absent, magtatago sa batas. 'Di ba? Wala kaya hindi takot. Dapat pati yung mga co-conspirators, yung mga nagsasabi, yung mga konsentidor, dapat may parusa din. 'Di ba? Kapag kinukonsenti mo ang isang tao, sige, okay lang, huwag kang pumasok. Kami nang bahala. Maliwanag, mga ka-GPnatics, na itong ginagawa nila, ito ay isang pagmamanipula,
Maliwanag na ito ay isang fraudulent activity at yung tinatawag po nila na perjury. Bakit? Wala si Bato de la Rosa. Paano niya napipirmahan na lumalabas na siya po ay may appearance? Paano nangyayari, mga kababayan, na nakakapirma siya doon sa mga dokumento? Wala naman po ang kanyang physical appearance. So, sinong pumipirma? So, dinudoktor ba yon? Kapag ito ay dinudoktor, mga kababayan, maliwanag na may paglabag sa batas. Paano GP kung pinapadaan electronically? Maliwanag pa rin na pagkukonsinti yun. Diba? Biruin mo yung tao, mag-i-effort ka pa na magpadala ka dun sa tao ng email para pirmahan niya, tapos ibabalik sa'yo. Imbis na pag nandyan, ang bilis ng trabaho, walang sayang na oras, iba ang nagiging takbo. Diba? Hindi na asset yan liability na yan. Tapos pinapasahod mo pa. Yun ang hindi ko matanggap dito. Kasi maliwanag na napag-amin Pero ang batas natin butas. Ang batas natin walang sapat, mga kababayan, na kakayahan para magtanggal ng isang senador na kagaya ni Bato de la Rosa na hanggang ngayon wala pa rin kumikilos. Wala rin tayong kakayahan para parusahan, mga kababayan, isuspindi pansamantala yung mga senador na konsentidor at nagsasabi pa na magtago muna si Bato de la Rosa. Na samantalang bilang institusyon, dapat sila po ang tumayo na modelo. 'Di ba? Para sa atin. Sila ay magpakita ng sipag, magpakita po na sila po, mga kababayan, ay nagtatrabaho. Hindi. Ito ay maliwanag na panlilin lang sa taong bayan. Maliwanag na pagkukonsinti or isang mga konsentidor sa kapwa nila senador. Paano mapaparusahan yung mga tao na ganyan? Di ba akala ko atapang-atao to si Bato? Hindi atakbo kahit aputula ulo. Mga kababayan, DILG na, NBI na nagsabi, PNP nagsabi, wala pa naman siyang warrant of arrest, bakit ayaw magpakita? Halaka. Saklap ng Pilipinas. Diba? Ang hirap tumira sa ganito. Na pinapaboran lang, mga kababayan. Ay yung kanilang mga kaalyado. Kaya hanggang ngayon, nasa laylayan pa rin tayo. Hindi tayo umangat-angat Kasi ganito yung nangyayari. No, sana may mga senador na talagang para sa bayan. May mga legislators na talagang para sa bayan. Gumawa kayo ng inisyatibo. Yan sa comics, sa comics, yung Committee on Ethics, ang tawag ko dyan, comics na Comics, kasi mga joker na nandun Si JB Ejercito, mga kababayan, hindi man niya sabihin, hindi man niya aminin, pero nakikita natin, pabor siya, baka isa pa nga sa nagpapatago kay Bato de la Rosa Biruin mo, ang yabang-yabang nila na magsalita na wala kaming batas, wala kaming rules para tanggalin, kaya madidismiss lang din yung ethics complaint laban kay Senator Bato kasi wala namang basis, wala kaming ruling na kapag absent ka ay pwede ka nang matanggal. Ano to? Aantayin natin yung 2028 tapos na yung termino niya, mga kababayan? Tapos, hindi pa rin nagpapakita. Sabi ni Flora Barra, bakit di umalma si Amy? Pero pag ibang senador nagagawa niyan, palagay ko aaraw-arawin ni Baba ang pagrereklamo. Ma'am Flora, ano pang aasahan mo? Baka nga isa pa si Amy sa mga nagtutulak kay Bato de la Rosa na magtago rin. So natural, hindi niya po yan papatulan, hindi niya yan babanatan. Di ba?
Okay, so iwanan na natin yan. Nakaka-frustrate lang talaga, mga ka-GP Natics. Hindi man maganda yung balita natin, pero kumbaga gusto natin iparinig sa taong bayan na ganito ang nangyayari na sitwasyon dito sa Senado. Kahit nga sa Committee on Mass Media, wala silang aksyon sa mga fake news. Paano? Number 1 fake news peddler din yung chairman dyan. 'Di ba? Si Robin Padilla. Oh, kita mo nung nakaraan. Nasunog siya, nag-delete ng post. Oh. Okay? So ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito yung karugtong nung